Ma, uuwi po ba si Papa o hindi? Kanina pa tayong naghihintay. Malungkot na sabi ng batang si Kaiser. Sinabi ko namang mauna ka na kumain, di ba? Naghihintay ka pa. Saway ni Mia, sabay alok ng kanin upang makakain na ang anak. Sa susunod, wag mo nang sasamahan si Mama na maghintay kay Papa, okay? Gusto ko lang naman po siyang makasabay sa dinner, Ma. Hindi ko na po nakikita si Papa kasi maaga siyang umaalis para mag-work. Wala tayong magagawa. Nag-iipon si Papa na ipangpapagamot sa akin. Gusto mo naman sigurong makita na gumaling si Mama, di ba? Huwag ka na magtampo kay Papa mo. Pagkukonsola niya sa bata, sabay ngiti. Kahit siya mismo, wala ring ganang kumain. Pangatlong linggo na kung saan kahit day off ni Francis, wala ito sa bahay. Hindi niya na nadadat ng gising ang asawa. Inabot na nga ng madaling araw, wala pa rin ang lalaki. Wala na siyang magawa, kundi ipagulong ang wheelchair at matulog sa guest room dahil mataas ang hagdan ng bahay. Nagbago ang buhay ni Mia mula nang masangkot siya sa isang aksidente. Napuruhan ng husto ang kanyang mga tuhod. Hindi niya kayang maglakad ng tuwid, kinailangan pang maglagi sa wheelchair upang hindi mapuruhan ng mga binti. Kasabay ng kanyang pagkakaroon na aksidente, tila nagbago rin ang relasyon nilang mag-asawa. Lumamig na si Francis. Saan kaya ang pangako nitong through sickness and in health sa kanilang kasal? Paggising ni Mia, nadatnan niya si Francis na nagbibihis na para sa trabaho. Love, good morning. Ngayon ka lang? Bati niya dito. Saglit na sumulyap sa kanya ang asawa bago tumango. Malilate ako sa trabaho. Wala pang nakahandang pagkain sa mesa. Teka lang, ipaghahanda kita ng quick breakfast. Bumangon siya at umupo sa wheelchair. Nahuli niya ang pag-irap ni Francis. Mia, kagigising mo palang nakadepende ka na agad dyan. Paano ka gagaling kung di mo sasanayin yung binti at tuhod mo sa paglalakad? Kagigising ko lang naman. Nahihilo pa nga ako eh. Hayaan mo mamaya. Magpa-practice ako kasama si Kaiser. Nga pala, may nakausap akong doktor na pwedeng gumawa ng surgery para maibalik sa dati yung tuhod ko. Kailangan lang daw natin na bayaran, kahit ang kalahati muna para ma-schedule ang appointment ko. Love, ano sa palagay mo? Hindi makasagot ang lalaki. Inayos ito ang necktie bago yumuko sa kanyang harapan. Look, Mia. Tumigil na nga si Kaiser sa pag-aaral dahil dyan sa nangyari sa'yo. Balak mo pa ubusin ang pera natin. Kala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Mag-iipon ako ng sapat na pera para sa pagpapagamot mo. Habang ikaw naman mag-aalaga kay Kaiser. Hanggang sa abot na makakaya mo. Why are you making this difficult for me? Love, gusto ko lang naman gumaling agad. Kapag nakalakad na ako, may maghahatid na kay Kaiser sa school. Ako na ang lalabas para mamili. At maasikaso ko na yung gawain na napapabayaan ko habang ganito yung kalagayan ko. Para ako nakakulong sa bahay dahil sa mga binti na to. Wala kang ibang masisisi dyan kundi sarili mo. Sino ba nagpabaya? You wasted a good car, Mia. Bumangga ka sa poste. Kung nahihirapan ka man ngayon, ang magagawa mo na lang tumahimik at maghintay ng tulong. Again, I'm telling you, don't make this difficult for me. Huwag ka na magluto. Bibili na lang ako ng makakain sa daan. Sa pagsara ng pinto para ring pinagsarahan ng puso ni Mia, naalala niya ang araw na nangyari ang aksidente. Pauwi na siya mula sa pag-grocery. Dumaan pa siya sa bakery para bilhan ng merienda ang anak bago nag-shortcut para makarating sa school nito. Nang walang kung ano-ano'y may sumagi sa likod ng kanyang sasakyan, binilisan niya ang takbo. Kung sakali mang may iba pang sasakyan sa likod. Sa ilang segundong pagtingin niya sa rearview mirror, isang hayop ang tumawid sa daan. Iniliko ni Mia ang steering wheel upang iwasan ang pusa. Kapalit noon, ang pagsalpok niya sa poste. Nawalan siya ng malay dahil sa pagkakaipit sa airbag. Pagising niya, inaasikaso na ni Francis ang lahat. Idineklarang aksidente ang nangyari. Kahit pa, natagpo ang bugbog at may bali ang binti ni Mia. Walang nagtanong at kahit siya mismo hindi na umalma pa.
Ang tanging laman ng kanyang isip, pasasalamat, dahil hindi niya kasama si Kaiser at walang ibang nadamay sa nangyari. Subalit ngayon, may mga araw na nagdududa siya. Hindi kaya may foul play sa aksidenteng yon? Ma? Papungas-pungas na lumapit si Kaiser at yumakap sa kanyang bewang. Umalis na po ba si Papa? Yes anak, nakaalis na siya. Di ko siya naabutan. Inalo ni Mia ang anak. Naaalala niya ang sinabi ni Francis kanina. Siya ang dahilan kung ba't kinailangang huminto ni Kaiser sa pag-aaral. Wala siya para ihatid dito at hindi na nila afford ang tuition ng bata sa private school, gawa ng ibinayad nila sa mga nasira. Ang asawa niya ang nagdesisyong patigilin nito at kahit ayaw niya, malayo ang public school, mahihirapan siyang ihatid dito. Huwag kang mag-alala, naalala mo, dadalaw si Tito Chance ngayon. Kayo na muna maglalaro, ha? Lumawak ang ngiti ng bata. Yes! Maliligo na ako, ma! O sige na, bumaba ka agad para makakain ka, ha? Understood po! Nabura naman agad ang kanyang ngiti pag alis nito. Mas naging ama pa ni Kaiser si Chance dahil naglalaan to ng oras para sa bata tuwing wala itong tinatrabaho sa opisina. Itong adopted brother ni Francis na si Chance, 35 years old pero single pa rin. Ang alam niya wala itong time para makapag-date. Kutob niya palusot lang yun. Kung talagang gusto, may paraan, di ba? Tito! Tili ni Kaiser noong pumarada ang sasakyan ni Chance sa tapat. Dito ka lang. Papasok din ang tito mo, wag ka na lumabas. Saway niya sa anak. Hi, Kay. Kumusta ang favorite pamangkin ko, ha? Halika nga rito, bubuhatin kita. Pinanood ni Mia ang dalawa bago dahan-dahang inilapit ang wheelchair sa pintuan. Tumayo siya para salubungin ang yakap ang lalaki. Hi, buti na padalaw ka. Don't act surprised. Para bang di ko ginagawa to tuwing Lunes. Bumeso ito sa kanya sabay simangot. Pumayat ka, Mia. Talaga? Paano mo nalaman? Kinarga nito muli si Kaiser saka pumasok ng bahay. I can feel your ribs sticking out and poking me. Yakap po pa lang yun, ha? Sinusundot na ako ng buto mo. Napapahiyang yumuko si Mia. Bumalik siya sa pagkakaupo sa wheelchair. Sorry, ha. Ilang araw na kasi ako walang ganang kumain. I brought some goods. Ibababa ko yan mamaya. Anyway, lalaruin ko muna tong isa. Naging maingay ang bahay dahil sa tawanan ng dalawa. Nakapag-focus naman siya sa tinatahing damit. Ilang oras pa ang lumipas. Lupay-pay na humiga sa sofa si Kaiser at mahimbing ang tulog. Natawa tuloy siya. Mamayang gabi niyan baka hindi na yan makatulog, ha? Sorry, ha. Napagod ko siya na husto. Well, ang kulit din naman kasi. Anyway, is there anything upstairs na gusto mong kunin? Lilinisan ko sana ang second floor ng bahay. Matagal na rin kasing baka namumuo na yung alikabok dun. Pabuhat sana ako nitong wheelchair. Dadahan-dahanin ko na lang ang pag-akyat. Natatawang umirap si Chance. Walang hirap siya nitong binuhat hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Teka lang naman. Here, nasa ng vacuum mo? Bilisan natin. Napalunok si Mia. Ilang beses na siyang nabuhat ni Chance samantalang si Francis, isang beses lang siyang kinarga. Yun pa ay noong araw na umuwi siya mula ospital. Di ka ba nabigatan sa akin? Please, you weigh like a feather. Mas mabigat ka pa nung una kong dalaw dito pagkatapos mong ma-ospital. You should really watch your health, Mia. Nabasa ko sa internet, mas maiging magbawas ng timbang lalo na kapag sasalang sa surgery. Para pagdating ng rehabilitation session sa paglalakad, hindi gaano mapapagod sa bigat ng katawan. Nag-umpisa silang magpunas ng mga gamit. Nagkibit-balikat naman si Chance. Speaking of surgery, kamusta ang pag-iipon niyo para sa pagpapagamot mo abroad? Hindi ko alam eh. Palaging busy si Francis. Kapag tinatanong ko naman ang account namin sa bangko, dun sa cellphone ko walang dumadagdag. Ewan ko ba? Puro pagbabawas ng transaction. Ganun ba? Baka binabayaran niya pa rin yung mga nasira dun sa aksidente. Mungkahi ni Chance habang nagkukuskus ng bintana. Though, that's not likely the reason. Malaki ang sinasahod ng asawa mo, Mia. In just few months, nakakalikom agad siya na 1,000,000. Kung talagang desidido siya, pwede namang manghiram ng pera. Hindi mahilig sa ganon ang asawa ko.
Iniiwasan niya talaga magkautang eh. Mia, I can lend you money. Billions even. Kung ang kapaliton gagaling ka agad. You're not even my wife, pero gagawin ko. Simply because that's the right thing to do. Kumunot ang noo ni Chance na tila ba hindi niya maintindihan ang problema ni Francis. Ayos lang mangutang. You are his wife. Ikaw ang nagbigay buhay kay Kaiser para sa kanya. The least thing I can do is to make sure you are comfortable. Pinigil mo ang pagiging flight attendant para sa kanya. Hindi simple ang isinakripisyo mo para mabuo ang pamilyang to. Natahimik si Mia. Napaisip siya sa sinabi ni Chance. Alam niya na may karapatan siyang magdikta kung ano ang dapat na mangyari para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Yun nga lang, kilala niya si Francis. Ayaw na pinangungunahan o tinuturuan sa ano ang dapat gawin. Gusto mo lang yata na mag-away kami. Pabirong sabi niya kay Chance. Nagangat ito ng kilay. Mia, if that's what it takes for him to see your point, edi awayin mo. Di ko maintindihan kung ba't takot kang makapag-away sa asawa mo. Basta wag niyo lang ipakita kay Kaiser. That's it. Stop being a doormat, alright? Ilaban mo kung ano gusto mo mangyari. Nainggit ka lang kasi healthy ang relasyon namin mag-asawa. Ano bang alam mo single ka nga eh. Wala nagtatagal sa'yo. Asik niya dito. I am single because I want to be single. Kung gusto ko mag-asawa, I can do that at my own pace. Ikaw ba, Mia? When was the last time Francis touched you below the waist? Nawala ng kulay ang kanyang muka. Bumilis ang kanyang paghinga at bumalot ang matinding lungkot sa kanyang pagkatao. Kailan nga ba sila huling nag-sex ni Francis? Hindi niya na maalala. Halos malimutan niya ng itsura ng katawan nito. Basta, ang masisiguro ni Mia mula nang maaksidente siya, hindi na ito muling nangalabi tuwing gabi o madaling araw. Gusto kitang murahin ngayon, Chance, kung alam mo lang. Natawa lang ang binata. You can hate me for all you want, but you can't say I'm wrong. Kailan nga ba, Mia? Ang ina mo. I'm adopted. Siguro nga tama ka. Puta nga siguro ang biological mom ko. Tamad na umirap si Mia at asar na nagpatuloy sa paglilinis. Siguro, hindi lang comfortable si Francis. Nagalawin ako ngayon ganito ang sitwasyon ko eh. Malay mo naawa siya sa katawan ko. Siguro nga. Hindi ko naman kabisado ang takbo ng utak niya si Francis. Iba-iba rin ang takbo ng isip ng mga tao. Ngumiti si Chance at piniga ang basahang hawak. Basta ako, pilay man o hindi, once I love the woman, I will cherish every part of her body. Tunog manyakis, Chance? Natawa naman ito. Kung alam mo lang, basta mahal ko ang isang tao. Kahit anino niya, pagnanasaan ko. Huminga ng malalim si Mia at pinagulong ang wheelchair palayo sa lalaki. Ewan ko sa'yo, Chance. Ang totoo, naiinggit siya sa magiging asawa nito. Sa tagal nila magkakilala, consistent ito sa pagpapakita na ugali, na kahit si Francis, walang masabing masama sa kuya. Ito pa nga ang nagsalba sa negosyo ng mga magulang nila, kung kaya kahit adopted si Chance, ito talaga ang itinalagang Chief Operating Officer ng kumpanya. Wala namang reklamo ang asawa niya doon. Ang sabi pa nga raw ni Chance kay Francis dati, may karapatan itong magalit at magtampo. Basta ba oras na magsalita ito, kakayanin din nilang pantayan ang kanyang nagawa para sa kumpanya. We're done. Ready ka na bang bumaba, Mia? Oo, teka lang, dadahan-dahanin ko yung pagbaba ng hagdan. Huwag mo na akong buhatin. Sinunod ni Chance ang sinabi niya at nag-abang ito sa hagdanan pababa. Nasa tabi nito ang kanyang wheelchair. Go on, Mia. Shut up! Sabi niya bago humakbang pababa. Mahigpit ang hawak niya sa railings at nanginginig ang kanyang binti. Inalala niya ang sinabi ni Francis kaninang umaga. At pinilit na humakbang pa kahit pinagpapawisan na siya. Naramdaman niya ang pamilyar na daloy ng kuryente sa kanyang tuhod at nanigas ito sa pwesto. Nabuwal siya sa gitna ng hagdan. Tulong! Sigaw niya sa pagbagsak. Agad na sumaklolo si Chance at sinalo siya nito. You did well. Galing ah. Kala ko hindi ka aabot sa gitna. Di ko man lang natapos. Well, that's given. May iniinday ang tuhod mo eh. Kung na-expect mo na easy lang lahat,
di hindi na sana tayo magpapasurgery. Ipag-cheer na lang kita, di ba? Napangiti si Mia kahit papano. Tama ang sinabi nito. Kailangan niya talaga ng surgery. Kulang ang sariling sikap sa paglalakad-lakad kung may dapat na ayusin mula sa loob mismo ng katawan. Sana lang, maintindihan din ito ni Francis. Naniniwala ka ba kay Kuya Chance? Inuuto ka lang niya, Mia. Sabi ng kanyang asawa, kinagabihan. Love, yun din ang sabi ng doktor nung ma-ospital ako, di ba? Hindi ka dapat nagmamadali. I'm telling you, mag-practice ka lang araw-araw. At baka konti na lang aayusin ng doktor kapag nagpatingin tayo ulit. Di ko naman sinabing huwag tayong magpagamot. Napahilamos ito ng palad sa muka. Fuck this. Umuwi ako na maaga, tas ito agad ang bungad mo sa akin. Tiningnan ni Mia ang anak sa dulo ng mesa at napalanok. May bata, Francis. Ayusin mo naman yung pananalita mo. Isa pa hindi naman kita pinipilit eh. Shinare ko lang naman ang progress namin kanina habang nagpa-practice ako sa hagdan. Masama na bang sumaya dahil doon? Natahimik ang lalaki. Tinapos ito ang pagkain bago hinagka ng anak. Matutulog na si Daddy. Hindi tayo makakapaglaro kasi pagod ako. Next time na, baby. Opo. Tahimik na sagot ni Kaiser. Hinintay ni Kaiser na makalayo ang ama bago kinalabit si Mia. Ma, nag-iba ka po ng perfume? Hindi nak. Hindi naglalagay ng perfume si mama kapag nasa bahay. Bakit? Akala ko ikaw yung naamoy ko kay Papa. Nung hinalikan niya ako, ang sweet ng amoy niya. Nabitawan ni Mia ang kubyertos. Diyan ka lang, tatanungin ko si Papa mo ha? Okay po. Umatras siya sa hapag. Pinagulong ang wheelchair papunta ng silid. Naabutan niya ang asawa na nagbibihes. Kinuha niya ang white shirt nito at inamoy. Nagpalit ka pala ng perfume. Mahilig ka na sa ganitong pabango ngayon? Bakit, hindi ba bagay? Oo, patingin naman ng bote. Hindi ko maalalang may binili akong ganitong scent. Inilapit niya pa ang wheelchair sa asawa. Magtapat ka, Francis. May ibang babae ka ba? Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Nagawa pang umiling ng lalaki bago tamad na umirap. Mia, kung may ibang babae nga ako, hindi na ako uuwi pa dito. Papaalalahanan lang kita na asawa mo ako, Francis. Sa mata ng batas, ng pamilya mo, at ng mismong trabahong pinapasukan mo, ako ang masusunod. Oras na maaksidente ka. Galangin mo yung pagkababae ko. Sigaw niya dito. Gulat na humarap sa kanya si Francis. Tila hindi ito makapaniwala na sumagot siya. Mia, binibigay ko lahat ng pangangailangan niyo dito sa bahay. I'm not complaining. Kahit pa hindi mo na nagagawa mga bagay na dapat gawin mo bilang nanay ni Kaiser at bilang asawa ko. The least you can do is shut the hell up. Hindi porke pilay ako. Pwede mo na akong babuyan, ha? Malaman ko lang na may babae ka, Francis. Sisiguraduhin ko wala matitira sa'yo. Hindi nga sabi ako ng bababae. Tsaka pwede ba? Saka ka na mag-astang ganyan kapag kaya mo na isuot yung panty mo na hindi natutumba. Asikasuhin mo yung sarili mo para hindi ka namin kinakahiya ni Kaiser. Umalis si Francis at kinuha nito ang susi ng kotse. Hindi makasunod si Mia sa bilis ng pagkilos nito. Ilang saglit papapunta na ito sa pinto. Francis, ano ba? Lumingon nito at malupit na ngumiti. See? If I wanted to leave, no one can stop me. Di mo nga ako mahabol-habol, tapos tinatakot mo ako. What can you do, Mia? Nagmamakaawa ka pa nga na ipagamot ko yung tuhod mo eh. You don't recognize that I'm already doing my best for you and your son. In our wedding vows, sinabi mo, sabay nating tatahakin ang masayang bukas. You can't even walk beside me anymore. Ikaw ang unang sumira sa pangako mo. Pinanood ni Mia ang pag-alis ng asawa at nakaramdam siya ng malaking panghihinayang. Ito ang lalaking pinili niya, ito ang taong pinakasalan niya at binigyan ng karapatan sa kanyang puso at katawan. Ang lalaking rason kung ba't tinalikuran niya ang pagiging flight attendant para bumuo ng mas magandang pangarap ng magkasama. Nagbago na ito. Hindi malupit si Francis nung kinasal sila. Hindi ito naninigaw ng basta-basta o nagmumura para makapanakit ng damdamin. Naging ibang tao na ito. O baka naman ito talaga ang totoo nitong kulay. Na hindi pala ito maaasahan pagdating ng problema at sakuna. Hindi naman ginusto ni Mia na maging pilay. May daan pa para maibalik ang dati.
Pero para bang wala na itong ganas sa kanilang relasyon. Ma, are you okay? Tanong ni Kaiser. May bakas ng luha ang mga mata at pisngi nito. Sana di ko na lang sinabi. No anak, tama lang yung ginawa mo. Pinaalam mo kay mama at dapat lang na mapag-usapan namin to ng papa mo. Hindi niya gustong maging bulag at katatawanan ng mga tao sa labas kung totoo mang may ibang babae si Frances. Kapag napabayaan ang pambababae ng lalaki, magkakaroon ito na ikalawang pamilya sa labas at hindi papayag si Mia na may makikihati sa kanyang karapatan bilang asawa. Hihingi tayo ng tulong kay Tito Chance mo. Aalamin natin ang totoo. Kinabukasan, pinanghinaan agad ng loob si Mia. Buong gabi niyang inisip ang kahihinat na ng kanyang gagawin. At sa huli, naisip niya hindi worth it ang pagmamatigas. Ito na siya ngayon, pilay at walang source of income. Kung totoo nga na ng babae si Frances, masasaktan lang siya at pati si Kaiser maaapektuhan. Hindi na siya magtatanong. Siguro nga mapapanatag siya kapag nalaman na ang totoo pero kung kapalit ito ang katahimikan ng kanilang buhay at bahay, wag na lang. Di na po tayo magtatanong kay Tito Chance, ma. Oo, wag na. May tiwala naman ako kay papa mo eh. Di na kayo tulad ng dati, ma. Noon happy family pa tayo. Ngayon parang ayaw na tayo makita ni papa. Huwag kang mag-isip ng ganun. Busy lang siya. Saan mo ba natutunan niya mga ganyan, ha? I saw it on TV. Katulad sa sinabi ng babae ang ginagawa ni Papa ngayon. He smells like another woman. And when he walks in the room, he doesn't like us anymore. Or he doesn't look at us ng matagal. Nag-stop na ako mag-school. So the only thing I do now is observe you and Papa. Pasensya na, Kay, ha? Naiipit ka sa problema namin ng papa mo. I am a member of the family. Tito Chan said, kapag nakikita ko kayo nag-aaway ni Papa, I should always side with you. Never let Papa hurt you. Huminga ng malalim ang bata at ngumiti. Mag-bake tayo ng cookies, Mama. Maybe Papa will love it. Sige, anak. Mula nang maungkat ang usapan ng pangangaliwa ni Frances, tila ba nawala ang takot nito. At ngayon mas lantaran ako magpakita ng kabulastugan. Umuwi ito na may bakas ng lipstick pa sa white shirt na suot. Wala ka na ba talagang respeto sa akin, Frances? Ano to? Sana hindi ka na lang umuwi. Singhal niya sabay angat ng damit. And, may diferensya ang katawan mo. Kaya malamang sa labas ako maghanap. Look, gumawa yan tiyan mo. Hindi ka ganyan nung pinakasalan kita. Even when you had Kaiser, di ka naman nagpabaya. Nananadya ka eh. Napamura si Mia. Bobo ka ba, Frances? Sa tingin mo ba ginusto ko magkaganito? Alam mo kung gaano ako ka-active dati. Huwag mong idadahilan yung kondisyon ko para mapagtakpan yung panluloko mo. Kala mo ba hindi ko napapansin? At hindi na napapansin ang anak mo? Nakakaintindi siya. Kaya huwag mong hintayin na kamuhian ka ng bata. Kung magalit man siya sa akin, that's your doing. Wala nang iba. Ikaw ang nag-uudyok para lumayo ang loob niya. Ginagamit mo siya para makontrol mo and I will not let you. Ako pa ngayon ang babaliktarin mo? Francis, sumusobra ka na eh. Gusto mo bang malaman to ng pamilya mo? Sa palagay mo ba, masisiyahan sila oras na malaman nila ng bababae ka, ha? Don't you dare manipulate me like that, Mia. Hindi kita minamanipula. Kung ayaw mo malaman ng ibang tao, edi huwag mong gawin. Tumayo si Francis at nagsimulang i-impake lahat ng mga damit. You know what? Matagal na ako nagtitimpi sa kaartihan mo. Ngayon sige, pagbibigyan na kita. Anong ginagawa mo, ha? Hinila ni Mia ang damit nito. Tinabig siya ni Francis at nagpatuloy sa ginagawa. Wala na siya magawa kundi tignan lang ito. Sa ganito na lang ba matatapos lahat? Wala ka man lang balak na suyuin ng pamilyang to? Naayusin ng nasira? Ganun ba? Pwede ba, Mia? Gusto ko magpakalayo-layo. Diyan sa putang inang bunganga mo. Lahat na lang problema. Iniwan siya ni Francis nung gabing yun. Malalim na ang tulog ni Kaiser sa ikalawang palapag ng bahay, kaya wala siya ibang kakampi kundi ang sariling kumot at unan. Pinanghihinayangan niya ang dami ng taong pinagsamahan nila ni Francis. Hindi pa rin siya makapaniwala
na dahil lang sa kondisyon niya ipagpapalit siya nito. Nadismaya ng husto si Mia dahil kung si Francis ang malagay sa parehong sitwasyon, hindi niya ito iiwan. Sisikapin niya na makabawi muli ang asawa at hindi siya maghahanap ng iba. Sayang lang, hindi nito kayang pantayan ang kanyang pagiging tapat. Ipinaalam ni Mia sa pamilya ni Francis ang nangyari. Nagalit ang mga ito sa asawa niya pero higit pa doon. Wala sila magagawa kung talagang desidido itong sirain ang sariling pamilya. Kinausap na siya ni Mama at Dad. Sinubukan ko rin siya i-reach out pero minura lang ako ng gago. Sinabihan pa akong bida-bida. Kahit siya to nagpapakabaliw sa babaeng napulot niya kung saan-saan. Pahayag ni Chance. Nagmamaneho ito ngayon papunta sa kondo ng kapatid. Nasa passenger seat si Mia at nakalabas sila. Sa araw na ito, pinagmamasdan niya ang mga sasakyan na daraanan. Para siyang aso na ngayon lang nakalanghap ng hangin sa kalsada. Matagal na rin mula nung huli siyang makapamasyal. I want to be clear about something. Bago ka kumilos, magsabi ka muna sa akin. Ayoko na pangunahan ka ng nararamdaman mo. At imbis na manalo ka sa sitwasyon, ikaw pa mademanda kung sakali mo nagkakamali ka ng hinala. I am not silencing you. I just want you to be prepared and smart. Napangiti si Mia. Diktador ka rin pala, no? Yep. Karamihan sa mga babaeng na i-date ko, ayaw sa ugali ko. Honestly, it's just show how much I care. Ayoko na papahamak ang mga tinuturing ko ng pamilya. Inalala ni Mia ang relasyon nila ni Francis at napagtanto niyang siya halos na nagpaplano ng lahat. Walang ibang ginawa si Francis kundi lumitaw, makisaya at matulog pagkatapos. Inisip ni Mia na tama lang yon, nagtatrabaho ito at pagod pa. Minsan lang nakakapagsaya. Ngayon naisip niya patas lang din naman sila sa pagod. Buong araw siya nakaantabay sa pangangailangan ng kanyang mag-ama pero ni minsan hindi ito nangamusta kung okay pa ba siya. Mia is not appreciated enough. Porque obligasyon niya magpakananay, bawal na mapagod. We're here. Ibababa ko na ba ang wheelchair? O mag-oobserba muna tayo? Tanong ni Chan sa kanya. Umiling siya at sumandal sa silya. Pinanood nila ang entrance ng building hanggang sa magtanghali. Lumabas sa parking lot ang isang pamilyar na sasakyan. Pula ito at hindi tinted ang salamin. Nakaramdam na matinding hilo si Mia. Naaalala niya ang kotseng ito. Noong araw na maaksidente siya, may sumagi sa kanyang sasakyan mula sa likod. Nang lingunin niya ang rearview mirror, isang pulang kotse na minamaneho ng babae ang kanyang naaninag bago bumangga. Chance! Nanginginig na sabi niya. Sundan mo ngayong kotseng yun, sige na! Sumunod ang lalaki at mabilis na inikot ang sasakyan. Nakalimutan niya ang pagsunod sa asawa. Gusto niya lamang kumpirmahin ang hinala. Kung sinadya siyang gitgitin ng driver na ito, talagang kakasuhan niya at pagbabayarin. Wait, this car is familiar. Kailangan ko makita sa malapitan ng driver para makumpirma ko. Saad ni Chance. Huminto sa isang pamilyar na establishmento ang pulang kotse at lumabas si Francis. Bumaba ang babae at sinalubong ito ng lalaki na isang mapusok na halik bago bigyan ng lunchbox. Habang nagkakawatak-watak ang pamilya ni Francis, mukhang nagbabahay-bahayan ito kasama ang kabit. What the fuck? Natawa ng malakas si Chance. He's fucking my ex? What a loser. Naitikom ni Mia ang bibig. Tumungo ang lalaki at agad tumikim. I'm sorry, Mia. Hindi ko lang inasahan na sasadya na asawa mo. Ang babaeng minsan na na-engage sa akin nun. Ba't kayo naghiwalay? She cheated. Hindi ko kaya lunukin yan. Hiniwalayan ko na agad nung malaman ko. My deal breaker is cheating, Mia. Madumi na sa pananaw ko ang isang tao kapag niloko ako. Huminga siya ng malalim at ikinwento ang namumuong idea sa isipan. Paggising ko, nagkaganito na yung binti ko. Kahit pa hindi naman ganun kalala yung nangyaring aksidente. Di kaya may kinalaman ng babaeng yun sa nangyari sa akin? Natahimik si Chance. Kumunot ang noon nito habang nakamasid sa dalawa. Minadali ni Francis ang pagsara ng investigasyon. Inulit-ulit niya na aksidente ang nangyari. Paano kung pinagtatakpan niya lang yung ginawa ng kabit niya? Nanginginig ang kalamnan ni Mia ngayon. Nanggigigil siya habang pinapanood ang pagiging sweet ng dalawa.
There's only one way to find out. Bumaba si Chance at walang kung ano-ano'y binuhat si Mia na tila bagong kasal. Nagmarcha ito palapit kay Francis. Chance! Hindi makakalimutan ni Mia ang takot sa mukha ng asawa nang mapagtantong maghaharap sila sa wakas ng kabit nito. Ngumisi ang babae, lalo pa nung tignan ang kanyang binti. Pero hindi ito natuwa dahil si Chance ang may buhat sa kanya. Ba't kayo nandito? Sigaw ni Francis. Kuya, are you having an affair with my wife? Pinatayo siya ni Chance kaya agad na inabot ni Mia ang mukha ng asawa para sampalin. Buhay pa ako, Francis! Pero kung iparada mo tong kabit mo, aakalain ng lahat, biyudo ka. Napahawak ito sa mukha. Mia, sumusobra ka na. Pumunta ka pa talaga dito para mag-iskandalo? Ikaw at yung babae mo nag-iiskandalo. Sino ba dito naglehas para magbahay-bahayan kasama ang kabit, ha? Ikaw! Tiniis ni Mia ang pamilyar na kirot sa kanyang tuhod. Alam niyang anumang segundo matutumba na siya. Dati pa man, mahilig ka na sa tira-tira. You were there nung pakilala ko kina mom at dad si Esther bilang fiancé ko. Ngayon kabit mo na siya. Woman, is this the promotion you desire the most? Pangungutya ni Chance. Hindi makatingin si Esther dito. Halatang may nararamdaman pa ito kay Chance. Bagay na ikinagalit ni Francis. Kuya, you have no right to talk to her like that. Kung nagkamali man kami, labas ka na dun. Away pamilya namin to, huwag kang makisali. Dinala mo pa talaga dito yung pilay na yan. Inundayan ni Chance ng malakas na suntok ang kapatid. Napasalampak si Mia sa lupa dahil hindi na kinaya ng kanyang binti. Pinanood niya kung paano pulbusin ni Chance ang kanyang asawa, samantalang si Esther naman umiiyak. Chance! Let go of him! Ano ba? Kung nakakatayo lang si Mia, talagang tatahiin niya ang bibig ng kabit na ito. Pinaghiwalay ng mga gwardya ang magkapatid. Binalikan siya ni Chance at binuhat. Umiiyak man, hindi nagpatinag si Esther. Nakuha pa nitong manginis. Ano ngayon? Satisfied ka na, ha? Hindi mo deserve si Francis. Sinamaan niya ito ng tingin. Tumawa lang ang babae at umiling. Nabugbog mo man ang asawa mo. Hindi na maibabalik sa dati ang binti mo. You know why, Mia? I fucking made sure it was permanent. Dumilim ang paningin ni Mia. Sinubukan niyang abutin ang babae pero agad siyang pinigilan ni Chance. Ibinalik siya nito sa kotse. Nakapangasawa ka na masamang lalaki, Mia. Sabi nito. Lumakas ang iyak niya. Hindi lubos maintindihan ang kanyang naisip na ang taong punot dulo ng kanyang muntik ng pagkakapili walang iba kundi kabit ng kanyang asawa. Alam ni Francis ang lahat pero sinisisi pa rin siya nito. Batid nito ang lahat pero wala itong balak na ipagamot siya. Dinampot ni Mia ang ballpen sa dashboard ng kotse at akmang sasaksakin ng sarili. Agad na lumundag si Chance upang yakapin siya ng mahigpit. Gawin mo yan at may iwan ang anak mo kay Francis. Palalakihin nila ni Esther si Kaiser. Mabubura ka sa alaala ng tao na totoo nagmamahal sa'yo sa bahay na yan. Angil nito sa kanya. Binitiwan niya ang ballpen at kumawala sa bisig ni Chance. Hinayaan siya nitong umiyak hanggang sa masaid ang kanyang luha. Labis-labis ang pagkadismayang nararamdaman ni Mia. Si Francis dapat ang magliligtas sa kanya. Ang taong kakampi niya kung kailan ang lahat ng tao ay tinatalikuran siya. Imbes na maging tapat, niloko siya nito at tinraidor. Kung napatay siya ni Esther sa nangyari noon, ano kaya sasabihin nito kay Kaiser? Matutulog ba ito ng mahimbing? Sa palagay niya, oo. Wala itong puso at sagad sa buto ang pagiging sakib. Gusto ko magpagaling agad, Chance. Gusto ko makabawi. Hindi ko kayang magtiis at magkunwaring bulag para kay Kaiser. Kung dati kaya ko pang sikmuraan yun, ngayon hindi na. Binali ng Esther na yun ang binti ko. Sinira niya yung pamilya ko. Dalawa sila ni Francis. Anything you want, Mia. Tahan na. Hindi ka dapat pinapayak na asawa mo. Hindi dapat siya ganito sa'yo. Huminga siya ng malalim at pinakawalan ang leeg ni Chance. Tumingin siya sa mga mata nito at determinadong tumango. Sa pagbabalik ko, ang kapatid mo naman ang papagapangin ko sa lupa. Naging mahirap ipaliwanag kay Kaiser ang naging pag-alis nila. Hindi nito maintindihan kung ba't ayaw sumama ni Francis sa pagpapagamot niya. Ang idinahilan ng lalaki. Nagtatrabaho ito para may magastos siya sa surgery.
Agad nilinaw ni Mia na lahat ng gasto sa kanilang pag-alis mula mismo sa pera ni Chance. Hindi niya ito sisiraan sa anak, pero hindi niya rin hahayaan na akuin ito ang isang bagay na wala naman itong inambag. Naging malinaw din kay Mia na noong nasa ibang bansa na siya na alam ng mga magulang ni Francis ang relasyon nito kay Esther. Narinig niya mismo sa tawag ang paghiling nila na sana'y huwag niya ng kasuhan ang asawa at areglohin na lang ang gustot sa pamilya. Nandiri na husto si Mia. Noong una hindi siya makapag-focus sa kanyang rehabilitation program na sinalihan para sa panunumbalik ng motor skills niya sa binti pagkatapos ng surgery. Kinailangan pa siyang galitin ni Chance para manumbalik ang kanyang gana. Ba't nandito ka na naman? Dapat nasa kumpanya ka at nagtatrabaho. Ikaw pa naman ang golden child ng pamilya niyo. Nope. Dito lang muna ako para magbakasyon. At samahan ang inaanak ko. Ba't ba hindi ka mapirme kapag nakikita yung mukha ko? May nararamdaman ka bang kakaiba? Oh, please. Umirap siya sabay tapon ng towel sa mukha nito. Baka isipin pa ng kapatid mo may namamagitan sa atin. Natatakot ka ba na baka magselo siya at di ka natanggapin ulit? Ew! Yuck! Naduwal siya. Magsama sila ng babae niya. Tiniis ko lahat ng pagkukulang ni Francis, no? Pero ngayong hiwalay na kami, napapaisip ako kung paano ko nga ba siya natiis ng sobra-sobra. Ang lakas sumilik. Napakayabang. Sinabi niya nagpapabaya na raw ako? My God! Nakita ba yung tiyan niya? Ako pinagbuntis ko si Kaiser. Siya anong excuse ba't ang laki-laki ng tiyan? Bumaba ang tingin ni Chan sa sariling tiyan at sinundot-sundot ito. My stomach is fine, right? I mean, wala akong abs. Pero di naman lumalaylay. Pwede na? Ba't mo sa akin tinatanong? Malay ko dyan. Nag-iwas siya ng tingin. Magpapasko kami ni Kaiser ng kami lang, kaya ikaw umuwi ka sa inyo at mag-celebrate ka kasama ng date mo. Go out and have fun, Chance. Tumatanda ka na, wala ka pang anak. I hate to hear that from you, Mia. Alam mo, naswertehan lang ako sa pagbunot sa bahay ampunan. It was hard to think of myself as a parent. Yung mga totoo ko nga magulang, sinukuan ako. Even Francis can't do it, right? Ito naman mga magulang ko naman ngayon sa buto ang favoritism. Di ko naman sila masisi. Tunay na anak nila si Francis. See? Paano pa kaya ako? Magkakamali lang, kasusuklaman pa na magiging anak ko. Pwede naman ako maging best dito. Yun na lang siguro. Napailing si Mia. Tinapos niya ang exercise at namewang. Mali ang mindset mo. Walang perpektong tao sa mundo, Chance. As long as ginagawa mo lang yung mga bagay na dapat mong gawin bilang ama at asawa ng pamilya, sapat na yon. Alright, subukan ko. Para sa ikapapanatag niyo. Ngumiti naman siya dito. Ayoko lang na may pagsisihan ka. Wala ka namang dapat ikatakot eh. Ako na nagsasabi, sa hinabahaba ng panahon na magkakilala tayo, magiging mabuting tatay ka. Sumandal si Chan sa couch at ngumiti sa kanya. Iniwas ni Mia ang tingin. Maliligo na ako. Kumain na kayo ni Kaiser ha? Kinagabihan, nabulabog ang pahinga niya dahil sa pagiyak ni Kaiser. Alam niyang nanonood ito ng movie pero nagpop-up na pala ang kanyang messages sa social media. Ma, may bago na bang pamilya si Papa? Kaya ba ayaw niya tayo samahan dito kasi mas gusto niya na sila? Tanong nito. Agad niyang niyakap ang anak at tinignan ang picture na nakita nito. Nag-send pala ng picture si Chance sa kanya. Screenshot ito ng picture na binigay ni Esther. Buntis na pala ito at maligayang maligaya sa piling ni Francis. Nakangiti pa ang dalawa habang nasa kama. Iniwan na pala tayo ni Papa. Why didn't you tell me, Ma? Nag-chat ako kay Papa lagi and hindi siya sumasagot. Yun pala may iba na siyang anak. Nalungkot siya para sa bata. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Inalo niya ang anak hanggang sa makatulog ito bago tinawagan si Chance. Wala na ba talaga sa hustong wisyo ang kapatid mo? Talagang binuntis niya pa yung kabit niya? Bungad ni Mia. I don't think this is his intention. Sigurado ako sinadya ni Esther na wag uminom ng pills. Para ngayon may panghahawakan na siya kay Francis. Di ko alam ba't sinandya sa akin to. What was she thinking? Kala niya siguro masasaktan ka. Di ba't engaged kayo dati? Yeah. Wala na ako maramdaman dahil masyado na ring matagal. What I'm worrying about is Kaiser. Paano mo to sasabihin sa kanya? Natawa na lang siya. Sinend mo yung picture nung siya ang gumagamit ng tablet. He saw everything. Pinaliwanag ko sa kanya lahat. Pinilit kong wag siraan ang kapatid mo pero
May sariling pag-iisip ang anak ko. He's smart. Alam niya kung anong kahayupan ang ginawa ng papa niya. Napamura si Chance. Siya ang lubos na nasasaktan sa pangyayaring to eh. I know. Well, hindi naman pwedeng habang buhay na itago na lang lahat. Huminga ng malalim si Chance. Right. Anong balak mo ngayon? My advice is to strike while the iron is hot. Kung sasampahan mo sila ng kaso, malakas ang laban mo. Kahit pa 1 taon ako nandito sa States. Nandyan ka para magpagamot. All the more reason why he shouldn't have done it. Saglit na natahimik si Chance bago sinabi. Kung di ka pa handa, Mia, it's alright. No, okay na ako. Handa na ako sa muli naming pagkikita. Saan tayo tutuloy ngayon, Ma? Inayos ni Mia ang buhok at ikinabit ang sunglasses. Sa bahay, ayaw mo ba doon? Wala ba si Papa doon? Ayoko makita sila ng new baby niya. Inabot niya ang kamay ng anak at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi sila nakatira doon. I made Tito Chance check the house. Tito Chance is good. Pati na lang gumaya si Papa kay Tito. Nag-aaway tuloy kayo lagi. Well, ibang tao si Papa mo kaya hindi natin mababago ang isip niya. Lalo na kung desidido na siyang umalis. Sana, si Tito Chance na lang naging Papa ko. Halos matapilok si Mia sa kanyang suot na heels. Nasasabi mo lang yan kasi galit ka sa Papa mo. Nope. Saad ng bata at bumaling na sa kabilang bahagi ng lugar. Hindi sila hinatid ni Chance dahil may inasikaso ito sa trabaho. Mag-isang nilinisan ni Mia ang bahay. Pagdating ng gabi, bumisita ang lalaki kasama ang mga magulang. Kaiser! Agad na lumuhod ang lolo't lola para yakapin ang bata. Kumusta ka? Hindi ka naman ba sinaktan ng mama mo? Kumunot ang noo ni Mia. Ano ho yun? Ba't ko naman sasaktan ng anak ko? Inilayo mo siya sa amin. Pinaparusahan mo kami dahil hindi ka na matagalan ng asawa mo. Iha, we tried to talk to Francis. Sinubukan talaga namin, sadyang hindi siya nakikinig. Dinamay mo na agad kami sa galit mo sa kanya. Naiiyak na sabi ng mama ni Francis na si Glenda. Sinasabi niyo ho bang wala kayong idea na may ibang babae ang anak niyo? Chance, saksi ka. Sa sasabihin ng mga magulang niyo. Sige ano? Sagot. Ma, pumunta tayo dito para kamustahin si Kaiser. You know damn well what Francis is doing right now. Pinapalala niyo ang sitwasyon. Lumayo si Kaiser sa matanda. May bagong baby na si Papa. Di na kami ang family niya, Grandma. Anong pinagsasabi niyo? Chance, what's this, ha? Pa, nag-send sa akin ng picture ang kalivin ni Francis. Buntis siya at ang magaling yung anak ang ama. Namewang si Chance. Ilang buwan na lang manganganak na siya. May 2 na kayong apo. You shut up! Sigaw ng ama na si Leon. Pinaglalaroan lang kayo ng babaeng. Ba't ba kayo nagpapaniwala agad? She played you before, Chance. Kaya baka niloloko niya lang din ang kapatid mo. Hindi siya masama dito. Biktima lang din si Francis. Halos pumutok ang ugat sa ulo ni Mia sa galit. Lumapit siya sa matanda at umiling. Umasa pa naman din ako. Napoprotektahan niyo kami ni Kaiser pero sa huli, kakampihan niyo pa rin yung kadiri niyong anak. Hindi na siya bata para mauto at maloko. Mawalang galang na. Pero sadyang sugapay ang anak niyo. Di makontento sa isa. Magkita-kita na lang ho tayo sa korte dahil kakasuhan ko si Francis pati ang kabit niya. Mia, hindi ka ba nag-iisip? Paano na si Kaiser? He needs his father. Sigaw ni Glenda. Alam niyo ba na ang bumali sa binti ko walang iba kundi ang kabit ni Francis? He knew and he tolerated it. Pinagtakpan niya pa yung kabit niya. He deserves to be in jail. At kung hindi pa ng sapat na rason to para disiplinahan niyo yung anak niyo, then I condemn both of you to hell. I did everything as his wife. Tiniis ko ang lahat ng pwede kong tiisin kahit ang panluloko niya. Kaya ko ipikit ang mga mata ko, but this? I could have died. At alam niyo ang una niyang gagawin? He will cremate my body para maisalba lang yung babae niya. Ako, na nandito na mula nang walang-wala siya. Ako, nakasama niya sa mga araw na may sakit siya. Hindi ko sinusumbat yung mga kakulangan niya, Ma. I accepted him. As he is kasi asawa ko siya. Napaiyak si Glenda sa kanyang harapan. Kahit si Leon hindi matignan ang kanyang mga mata.
Tinayo ni Mia ang luha at ngumiti. But you can't even give me my right to be angry? Balak niyo ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang asawa. And you betrayed me and my son. As much as Francis did. Yumakap si Kaiser sa kanya. Mama, paalisin na natin sila. This is the first time I've seen them since last year pero sinisigawan pa nila tayo. I don't want them. No, iho. Lumapit si Glenda at akmang hahawakan ng bata. Pumagitna na si Chance. Ma, kung ipipilit mo, mas lalo lang masasaktan ng bata. Give them time. Sinabi ko na sa inyo kung anong dapat gawin pero hindi kayo nakinig. Lagi niyong inuuna ang kapakanan ni Francis kahit pa siya'y nakasakit at nakasira ng tao. This has to stop. Mom and Dad. Kapatid mo pa rin siya. Hindi mo dapat pinababayaan ang kapamilya mo, Chance. Pakli ni Leon. Tumango ang lalaki. Of course pa. Kaya nga hindi ko siya kinukonsinti. Ang lagi niyong pagbe-baby kay Francis, nagre-resulta ng pagiging tamad niya. Ayaw niya naghihirap. Kaya kapag nahaharap siya sa problema, ang una niyang ginagawa tumakas. He found dealing with Mia's situation as hard. Kaya humanap na lang siya ng ibang babae. I am doing you and Mom the favor of setting him straight bago pa mahuli ang lahat. Hindi makasagot ang mag-asawa. Pinapasok na ni Mia ang anak sa kwarto at nagtago sila doon. Lumabas lang siya nung kumatok si Chance. Wala na, lumayas na. Salamat, Chance. Pinalitan ko nga pala ang lock ng bawat pinto ng bahay para hindi makapasok si Francis. Right, oo nga pala. Ba't nagstay ka sa bahay na to? I know you have a house. Namana mo yun sa mga magulang mo. Baka guluhin kayo lagi ng mag-asawa kapag nandito kayo ni Kaiser. Ayokong ilayo ang anak ko sa nakasanayan niyang bahay. Isa pa napakalayo ng property ko. This is my house too. Binili namin tong dalawa kaya may habol ako dito. Kesa naman mapunta lang sa anak niya sa labas, di ba? My son deserves it. Kung sa bagay. Isinara ni Mia ang pinto at naghanda ng alak sa 2 baso. I plan to work again. Naiiwan na naman si Kaiser ng mag-isa. Plus mag-aaral na rin siya. I am thinking what if desk job ang pasukan ko, fixed time, fixed salary, para masuportahan ko yung anak ko. Nagkibit-balikat si Chance. I-demanda mo muna yung asawa mo bago ka magtrabaho ulit. Have your marriage annulled? Para kahit magkano sweldo mo, papaldo ka sa ibabayad sa'yo ng gunggong na asawa mo. Natawa siya ng malakas. Tama ka. It feels so good to have a plan, you know? Nung kakahiwalay pa lang namin ni Francis, may parte sa akin na gustong makipagbalikan. Para lang matapos na lahat. Gusto ko maging tahimik na ang issue. Tapos ngayon naisip ko, oo nga no, ba't ako magtitiis? Kung pwede naman ako magsimula ulit. Marami dyan hindi nabiyayaan ng chance para sa bagong simula. Me? I can do it. So why not? Napangiti ang lalaki sa kanyang sinabi. Mukhang approve nito ang bagong confidence niya. Mag-hire ka na magaling na lawyer. May re-recommend ako. I will finance everything. Hindi kaya mag-isip sila ng masama? Na baka may namamagitan sa atin? Nag-init ang batok ni Mia. Yeah, we do have a connection. Si Kaiser pamangkin ko. Let's just say, ayoko na napapaligiran ng bad influence ang inaanak ko. That should be enough answer. Nakahinga siya ng maluwag. Pinanood ni Chance ang kanyang reaksyon bago ito dumagdag. For now, yan lang muna. But for the future, malay natin. Shut up! Saway niya nang nakangiti. Makalipas ang ilang buwan, binaba ni Mia si Kaiser sa school bago dumiretso sa opisina. In-update niya ang social media account bago nagsimula sa kanyang trabaho. Namiss niya ang pakiramdam na may inaabangang sahod. Noon, fulfilling na makitang busog si Francis at si Kaiser. Ngayon, iba na ang nadadalang kapayapaan ang pakiramdam na ang inaasahan niya ngayon ay ang sarili. Hindi siya makakarinig ng masasamang salita o panunumbat mula sa asawa. Pagdating ng lunch, isang hindi inaasahang bisita ang nagpakita sa kanya. Esther! Humarap siya sa babae. Ikaw ba naghahanap sa akin? Ako nga. Well, wala naman akong masamang intensyon. It's just that, ba't mo naman pinabot sa pinagtatrabahuhan ko ang issue? I want you to take that formal complaint and tell them that you lied.
Nakangising sabi nito sabay himas sa tiyan. Kahit para na lang sa baby ko, if I'm stressed baka makunan pa ako. Ano na lang ang gagawin ni Francis? And? Kapag may ginawa siya, manginginig ako, ganon. Tubuan ka nga ng hiya, Esther. Nakikiapid ka na nga lang. Gustong gusto mo pa na pinapahiya ka lagi. Well, don't worry. Ibibigay ko ang hinihingi mo. Total asal hayop ka naman. Humalukip-kip siya. Stop. Seryoso ako, Mia. Ito lang ang source of income ko bago manganak. I'm halfway there already. Saka mo pa ako tatanggalin ng hanap buhay? Kumayom ang kanyang kamao. Sa katunayan gusto niya ring lumpuhin ang babaeng to. Pero dahil inosente nga naman ng bata at wala itong kamuwang-muwang sa kadumihang pinasok ng ama't ina, hindi niya ito idadamay. I just filed a complaint. Kung tinanggal ka sa trabaho din, kasalanan mo yon. Sino ba nagsabi na magtrabaho ka sa isang women's wellness store as brand representative tapos ang ginawa mo, kumakabit ka sa asawa ng kapwa mo babae? Pasalamat ka nga. Hindi ko dinagdag doon ang ginawa mo sa magkabilang binti ko eh. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit. At dyan ka hindi mananalo laban sa akin, Mia. I did something you can never prove and I will never be accounted for. Hulaan mo kung ano at paano. Naririndi si Mia sa lakas ng tawa nito. Gusto niyang kumuha ng pwedeng gawing armas laban kay Esther. Napakasama nitong babae. Wala itong katulad. Naawa ako para sa magiging anak mo, Esther. Ngayon pa lang anghel siya. Ikaw naman may espesyal na elevator na pababa ng impyerno. Ilabas mo na lahat ng saya, ha? This counts as harassment. Dagdag na to sa pwede kong sabihin sa korte. Manalangin ka na maging mabagal ang dalay ng kaso, ha? Walang spot derma sa kulungan. Walang special treatment na mga kabit doon. Nakangiting sabi niya. Nabura ang saya sa mukha ni Esther at namutla ito. Nag-file ka ng kaso? Yes. Ba't naman hindi? Ibinahay ka ng asawa ko at nabuntis ka niya. Kala mo ba hindi ka tatabla ng batas? Demonyo ka? Mia, just because naagawan ka ng asawa, handa kang sirain ang lahat. Matagal nang sira ang lahat, Esther. Salamat ha. Nabuksan ang mga mata ko. You think Francis is a damn prize? Nakakatulog ka ba sa lakas ng hilik niya? Sa hindi niya pagligo sa tuwing tinatamad siya? Ang kayabangan niya, nasukat mo na ba? Tapos na ako doon. Huminga siya ng malalim at tinuro ang mukha nito. Kung nangaagaw ka lang ng mister, para patunayang maganda ka, sexy ka, mas magaling ka sa kama, isa kang malaking tanga. Marriage is about carrying the burden of each other and making things work. Salamat sa pagtanggal ng pasanin ko, ha. Ikaw naman ngayon. Good luck. I wish you well. In hell. Umalis siya para takasan ng sangsang ng amoy ng pabango nito. Hindi niya alam kung anong kinawilihan ni Francis sa babaeng yun. Pero pareho silang cheap. Matapos ng off sa trabaho, sinundo niya ang anak sa eskwelahan. Nakangiti ito habang kalaro ang mga kaibigan. Kumaway si Mia. Mabuti na lang at malaki na si Kaiser. Naghahanap na ito ng mga kaibigan at hindi na lang nakadepende sa kanyang atensyon. Maganda yon para ma-develop ang socializing skills ng bata. Ma, daan tayo bakery, please, please, please. Pa-cute na hiling nito. Oo na, gusto mo ng cake. Naubos mo ba yung baon mo? Opo. Sa susunod ma, we can try eggs and hot dogs. I think steak is not good for lunchtime. Lahat sila nagulat kanina ba't ganun daw ulam ko, isang buong hiwa ng karne. Di mo ba nagustuhan? I like naman po. But it's just that, di siya katulad sa mga kaklase ko. Okay. Pero kung minsan, pwede naman siguro magdala ka ng marami-rami. Just to share. Gusto mo ba yon? Napangisi ang bata. My friends will like that very much. Good. Kung gusto mo silang kalaro sa bahay, pwede silang sumama sa atin, ha? Basta ba day off ko and their parents will send them to our home para alam nilang safe ang mga kaibigan mo. Walang mapaglagyan ng tuwa si Kaiser. Thank you so much, ma. Best mama ever. Niyakap siya ng anak at naiiyak na tumango. Kahit ito lang sapat na sa kanya. Mabubuhay sila kahit wala ang suporta ni Francis. Kakayanin nilang mag-ina ang lahat, basta hawak nila ang kamay ng isa't isa. Dumating ang day off ni Mia at halos maubos ang kilay niya sa likod ng mga batang nakapaligid.
Hindi naman sila sa maliliit na mga batang puro talon ng talon. Malalaki na sila, halos 12 anyos na. At ang kadalasang ginagawa ng mga batang nasa edad na ito, magpaulan ng sandamakmak na tanong. Ba't po aangat ang bread? Kasi may yeast. Itong yeast, sangkap siya sa ginagamit sa pagluluto ng tinapay. You guys, don't dunk your fingers in it. Tapos titikman, okay? Hindi pwede yon. Humagikik ang mga bata. Baking is fun. Patingin na nagawa mo, Kay. Proud na iniharap ni Kaiser ang minomold na dough sa kanyang kaibigan. Hindi siya mukhang bread, para natuloy siyang palaman. Namilog ang mga mata ni Mia. Dear, isang tumbler ba ng tubig ang nilagay mo dyan? Marami kasing powder, ma. Kaya nilagyan ko ng tubig. I thought it will be better but... Hayaan na. Ilagay mo rito sa bowl ni Mama. Tumunog ang doorbell kaya dali-daling umalis si Mia. May classmates pa ba kayong papunta dito? Wala na po. Sumilip siya sa bintana at napangiti nang makita si Chance. Ngayon lang kita ulit nakita. What are you up to, big guy? Bati niya pagbukas ng pinto. Binigyan siya nito ng bulaklak. Nagpahinga muna ako. I used the time to think. Think? Tungkol saan? Secret. Pumunta ng kusina si Chance. I hear children. Hello, Kay. Tito Chance! Saan ko po nang galing? I always ask Mama kung saan na kayo pumunta pero she doesn't know. Napakamot ng batok ang lalaki. Well, may inasikaso lang ang tito mo. And I can't just ignore it. Inisip kita pati ang mama mo. Yumakap ang bata sa tito at ngumiti. Tito, I think of you more than I think, Papa. Mas gusto kitang kasama kaysa sa kanya. Is that true? Lumiwanag ang mga mata ni Chance. Sumulyap ito kay Mia ngunit na magtama naman ang kanilang mga mata. Agad itong yumuko na tila ba natutorpe. Let's all play! Si Tito ang unang taya! Naiwan si Mia sa kusina. Nabigyan sa wakas ng konting kapayapaan habang nagbe-bake ng merienda. Maririnig sa labas ang tawanan ng mga bata. Kaya napapanatag siya kahit papano. Naroon si Chance para alalayan sila. Napahinto si Mia at tinignan ng kamay. Hindi siya makalunok sa tuwing ini-imagine. Paano kung wala si Chance? Ito ang kaagapay niya sa lahat ng hakbang. Hindi tamang sabihin na nakaya niya na mag-isa. Dahil narito ito, ever present and ever helpful. Masaya man sila ni Francis dati, o ngayong hiwalay na. Luto na merienda, haligi na kayo! Sigaw niya matapos ihanda ang mga pagkain. Ipinagtabi niya ng sariling plato si Chance. Inabot niya ito sabay ngiti. Thank you. Ilang segundong nagtagal ang mata ng lalaki sa kanya bago tumango. You're welcome, Mia. Pagdating ng gabi, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap sa telepono. Anong sabi ni Glenda at Leon, ha? Tanong niya habang naglulosyo ng binti. Ayun, nung nakita ni Francis na wala siyang parte sa pera ni na mama at dad, nagwala siya. Ang hiling nila, makipag-ayos siya sa'yo at buuin niyo muli ang pamilya. They said the baby is a mistake. Pero kaya naman nila itong alagaan para mapanatag si Francis. So any day from now, pupuntahan ko nun para kausapin. Really? Tamad na sabi niya. Nasa fiscal na ang ebidensyang nalikom niya sa tulong ni Chance. Hinihintay niya na lang na maging okay ang lahat. Pagkatapos ma-issue ang warrant of arrest nito, hindi na sila maapektuhan ng panghaharas ni Francis at Esther. Gustong-gusto niyang manakit. Pero gaya ng sabi ni Chance, kinailangan niyang lumaban sa patas na paraan. Dahil kung talagang wala silang kasalanan, hindi nila kakatakutan ang pagharap sa korte. Kinabukasan, binulabog siya ng sigaw mula sa labas. Nasa eskwela na si Kaiser. Umabsent naman siya sa trabaho dahil sa lagnat. Mia, kausapin mo ko. Buksan mo tong gate, ano ba? Inalis niya ang bimpos sa noo, binuksan ang pinto ng bahay. Ba't ka nandito? Naliligaw ka. Hindi to ang bahay ng kabit mo. Mia, let's talk baby please. Hindi ka ba naaawa kay Kaiser? Kailangan niya ng tatay. I'm his dad. Papasukin mo ako, baby. Sumilip ito sa siwang ng gate at malisyosong umiti. Magaling ka na pala. Your legs are in good shape, baby. Ang kikinang na nila ulit. Just like the first time we meet. Sa pool party. Di mo ba naaalala yun, Mia?
The first spark, you and me? Kinilabutan ng husto si Mia. Gago ka ba? Kumuha siya ng malamig na tubig sa ref at binuhos yun sa mukha nitong sumisilip. O yan, tubig nang mahimasmasan ka. Magiging tatay ka na naman ulit pero isip bata ka pa rin. We can still make it work, baby. Para namang hindi mo ako asawa eh. Ang cold mo sa akin. Mia. Ngayon lang naman ako nagkamali ng ganito. Nag-init ang kanyang mga mata. Ngayon lang? Hindi gawain ng isang normal na tao ang ginawa niyo ni Esther mo. Malaking pagsisisi ko na ikaw ang naging ama ni Kaiser. Kung alam ko lang na ganito ka pala. Kung alam ko lang sana. Tang ina mo, edi sana hindi kita sinagot. Pinagsisisihan ko na ikaw ang pinakasalan ko, Francis. Nawala ng kulay ang labi nito. Hindi mahanap ni Francis ang boses dahil sa gulat. Baby, I didn't mean that. Nabulag lang ako ni Esther. Akala ko siya'y mas mabuti para sa akin. Kayo na! Hindi pa man ako na-aksidente, Francis. So kahit buo ang katawan ko, kahit may sakit ako para sa'yo, may malaking kulang sa pagkatao ko na pilit mong hinahanap sa iba. Good! Ayan! Pwede ka na magpakasasa sa kahit sino. Yun nga lang, kailangan mo munang pagbayaran sa kulungan ng panggagagong ginawa mo. Maging ehemplo ka sa mga makakating asawa dyan, Francis. Makukulong ka kasama ang kabit mo. Nagpumilit pumasok ang lalaki. Halos magwala ito sa galit. Mia, you bitch! Nakakalakad ka naman ulit ah. Talaga'y papakulong mo ko? You sick fuck! Sigaw nito. Sinara niya ang pinto at nilak lahat ng daan. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Doon siya natulog sa silid ni Kaiser. Ayaw niyang dibdibin ang sinabi ng kanyang ex-husband. Kumpirmado na sa isip niya na wala na itong chance. May puwang pa sana sa isip niya ang pagpapatawad. Dahil sa pinagsasabi nito kanina, wala na siyang pake. Hindi ito sincere sa paghingi ng tawad sa kanya. Kumbaga, napilitan lang ito para pasayahin ang mga magulang. Nasaid na ang awa niya para sa dating asawa. Bumangon si Mia at bumaba para sunduin ang anak. Binulabog naman siya ng tawag ni Chance. Hey, may problema ba? Are you driving, Mia? Hindi, pero susunduin ko sana si Kaiser. Diyan ka na lang sa bahay. Magkasama kami ngayon. Sinundo ko na siya sa school. Chance, ano nangyayari? A contact told me. Lumabas na ang warrant of arrest para kay Francis. Sinabihan ko si Mom at Dad para alam nila ang takbo ng kaso pero hindi ko inasahan at titimbrehan pala nila si Francis para tumakas. Well, what they didn't know is that lasing siya. Ang balita ngayon, sumalpok sila sa isang poste. Sila? Huwag mo sabihing... Francis brought Esther with him. Magtatago dapat sila. May nakita mga bag sa likod ng trunk na sasakyan. Mukhang nagtatalo sila habang nasa biyahe. Kaya nawala sa focus si Francis habang nagmamaneho. Dagdag pa na nakainom siya ng marami. The investigation is still ongoing. Ayos ka lang ba? Are you okay? Oo naman. Hindi ko hawak kung paano magre-react si Francis. Hindi ako ang dahilan kung ba't sila nabangga. My intention was to make them accountable to what they did. Hindi para piliting takasan na nagawa nilang kasalanan sa akin. I just can't help but to think of the baby, Chance. Hintayin natin ang resulta ng investigasyon. Papunta na kami dyan. Hindi dumalaw si Mia sa libing ni Francis. Pinuntahan niya lang ito kung kailan wala ng iba. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. May parte sa kanya ang malungkot pero higit pa ron wala na. Inalo niya si Kaiser. Dalawa sila ni Chance kung magpatahan dito, noong mga dumaang linggo. Nung ibalik niya naman ang gamit ni Francis sa mga magulang, nagawa pa siyang sisihin ng mga ito. Kung hindi mo siya kinasuhan, hindi siya tatakas. Sigaw ni Glenda. Umiling lang si Mia. Kung hindi siya nangabit at bumuntis ng ibang babae, wala mangyayaring gulo. Binalaan na kayo ni Chance na pagsisisihan niyo ang ginawang pagkonsinti kay Francis pero sinuportahan niyo pa rin siya. Tinulungan pang tumakas. Lumakas ang iyak ng magulang nito kaya yumuko siya. Itigil na po natin tong bangayan. Kung gusto niyo bisitahin si Kaiser, bukas ang pinto ng bahay para sa inyo. Inihatid siya ni Chance pa uwi. Sometimes I wonder, you know, kapag ako kaya naipit sa gulo na matay, may pupunta kaya sa akin? Yan din na iniisip ko.
Sila kaya iiyak din sila ng ganun kalala? Oo naman. Paborito ka nila, di ba? Ikaw ang chief operating officer ng negosyo nyo. I think you have the wrong idea about our family dynamics. Ba't mo naman nasabi yan? Francis is allowed to have fun. Ako hindi. Kinailangan ko magtrabaho maging the best samantalang ang kapatid ko. Okay lang kapag nagkamali. Inaalo kapag nasusugatan. Binibaby kahit malaki na. I myself is molded to be the poster boy. Para hindi mamroblema ang anak nila. Ako ang sasalo sa lahat ng responsibilidad habang sila naghahati-hati na lang sa kita ng kumpanya. Now tell me, Mia, kailan mo narinig sina mama at dad na ipares ako sa kung kani-kanino? Sila mismo maraming sinasabi kapag may pinapakilala ako. They don't want you to get married. Wika niya. Tumango si Chance. Don't get me wrong. Nagpapasalamat ako sa lahat na naitulong nila sa akin. Gusto ko lang sana na kahit minsan, pantay naman kami ni Francis. They adopted me. Ibig sabihin gusto nila ako mag-ianak, di ba? But most of the time I feel like an employee kaysa isang anak. Sumandal sa silya si Mia at tumingin sa kanya. Maya-maya bumaling ito sa labas. Tumikim siya ng ilang ulit bago naglakas loob na sabihin ang mga salita. Kung maglalagay ka sa bahay, pwede ka naman sa pamilya namin. We like you a lot. Bumagal ang takbo ng sasakyan hanggang sa tuluyan nitong huminto. We? We like you a lot? Oh, si Kaiser. Tapos ako. Ngumiti ang lalaki at bumalik sa pagmamaneho. Kumalma naman ang puso ni Mia. Napansin ko, mas masaya si Kaiser kapag nandun ka. Can I say something? Mukhang mas naging okay ka nito mga nakaraang araw. Nag-alala ako na baka ma-depress ka sa nangyari. Nope. Wala nang malaman kung matagal na palang nalaglag ang dinadala ni Esther at nagpapanggap na lang siya. Nabawasan ng konti yung lungkot ko. Baka yun ang pinag-awayan nila habang nasa biyahe, no? Nahuli ni Francis ang pagpapanggap niya habang nasa kotse sila. I mean, kutsyon lang ang laman ng damit ni Esther. Maybe God, no? Hindi sila magiging mabuting magulang sa bata. Maybe. Pagbaba nila ng sasakyan, hinuli ni Chance ang kanyang kamay. Nung matagal ako nawala, yun ay dahil nagpalamig ako ng ulo. Napansin ko kasi hindi na simple yung pagkakaibigan ng tingin ko sa'yo. I'm starting to imagine your family as mine. Alam ko hindi tama ang panahon nun, kaya pinigilan ko. Kung sa tingin mo hindi tayo pwedeng magsama, tatanggapin ko. I would have to take a long rest para malimutan ko ang nararamdaman ko para sa'yo. But I promise babalik ako. Di mo na kailangan umalis. Malaking parte ka ng pagbabago ko, Chance. Nakakapanlumo ang nangyari sa amin ni Francis, but please, wait for me. Kapag okay na si Kaiser at kumana ang lahat, we can start. I don't want you to go anywhere. Baka may makatagpo ka pang masigit sa akin. Di ko gusto mangyari yon. Naiintindihan ko. Baga pa masyado para sa panibagong pag-ibig, di ba? Yup. Hinila niya ang kamay nito at inaya pumasok sa bahay. Tara na, dito ka na matulog at baka mapano ka sa daan. Ngumiti si Chance, saktong pagbukas ng pinto. Bumulaga ang excited na mukha ni Kaiser. Tito, let's watch a movie. Kanina ko pa kayo hinihintay ni Mama. Lumambot ang puso ni Mia. Masama sigurong aminin subalit magpapakatotoo siya. Tila ba nabigyan sila ng bagong buhay ni Chance? Malayo sa mapait na sinapit niya sa piling ni Francis. Sa mga binting hindi niya mailakad at sa lungkot ng pagsasamang itinaguyod niya lang mag-isa. Minsan, kinailangan nating tanggapin na para magkaroon ng bagong simula, kailangan mo nang tapusin ang naunang sinimulan. Dapat maghilo muna ang mga sugat sa pusong tinapyas ng pagkadismaya at galit. Palaguin ang munting tanim ng pagmamahal sa sarili, na minsang inapak-apakan nang inakala nating mahal tayo. Maikli lang ang buhay, kaya malungkot isiping gugugulin lang natin ito sa pagtitiis sa isang sitwasyong pwede nating remedyohan. Kailangan nga lang ng tapang at suporta para ganap na maangkin ang kapayapaan sa puso at isipan. The end.